Tila nabahag di umano ang buntot ni Kong Benny Abante at Kong Dan Fernandez. Kasunod ng inihayag ni dating Mandaluyong City Police Chief Colonel Hector Grijaldo sa Senado na nakiusap sa kanya ang nasabing mambabatas para kumpirmahin ang umano'y reward system sa laban kontra sa ipinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte. Sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong October 22, sinabi ni Grijaldo na kinausap siya ni Fernandez at Kong Abante para kumpirmahin ang sinabi ni retired Colonel Rowena Garma na mayroon talagang reward system bilang pagpapatotoo sa kanyang sinabi. Kasama aniya nito sa isang kwarto noong kinausap siya ng dalawang mambabatas ang abogado ni Garma. At sa pagpapatuloy ng Quad Committee sa House of Representatives sa umano'y EJK sa laban kontra ipinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte, inanunsyo ni Representative Dan Fernandez na handa ito at si Representative Benny Abante Jr. na pansamantalang bakantihin ang kanilang chairmanship at ang kanilang hakbang na ito ay upang hindi mabahiran ng negatibong impresyon ang isinasagawang pagdinig ng Quadcom at ang kanilang pagbaba bilang chairman ay kung dadalo sa pagdinig si Grijaldo upang talakayin na ang naturang issue. Ngunit nang lumabas ang balitang ito, hindi naman napigilan ng isang political commentator na si Crisette Laureta Chu na maglabas ng kanyang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanya, Dear Colonel Hector Grijaldo, see what one's man courage can do. Pokemon Dan Fernandez and DUM Benny Abante had been removed from the Quadcom for the possible crime of subordination with perjury. It's all thanks to you. You've started dismantling the corrupt house of Tambayuda. You've inspired many to speak out. Things can change. They're not untouchables. We will fight back against the evil of Tambaloslos in his Tambalallays. If hindi ka nagsalita, iisipin ng mga Tambalallays that they can do anything. You have started a wheel turning. God will provide, Colonel Grijaldo. If they're fired you, we will help you. Promise yan. And together, maybe with Chairman Abante, we will be trying to relieve temporarily our chairmanship in order to discuss this in transparent and impartial and honest investigation on this matter, because this pertains to the integrity of this Quadcom, and we don't want that this Quadcom be deluged. Bad comments about what Chairman Abante and this representation. Samantala, sa kaugnay pa ang balita, Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta and now running for Senator for 2025 election, binasag na ang katahimikan at tila sinampal ng buong katotohanan. Kahasang pinangaralan ang duwagkom ng Kamara. Ito'y matapos na humarap at tila pagtulungan at pinaulanan ng samut-saring di umano'y scripted na mga katanungan ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte sa ikinasang Quad Committee ng Kamara patungkol sa usapin ng EJK sa laban kontra pinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte. Ang pinag-uusapan natin, yung proseso nila. Muna, ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap, sa aking palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ng due process. Nakakahiya ang Quadcom. Hindi, nagkamali ako. Quadcom pala. Ang sabi po nung isang mambabata sa taga Maynila, nung simula kakampi niyo po ako, Pangulong Duterte. Ako po'y kapanalig ninyo at tumulong po ako sa inyo, pero hindi Sino ko... yan? Si yung sabi niyo, patras lagi. Kung patras ito lagi. Baka si Congressman atrasado. Yung hindi ko anya matanggap dyan, bakit napakarami ng batang namatay? Higit 30,000 ang nautas ang buhay na hindi natin may paliwanag. Yan po anya ang hindi ko matanggap. Hindi Yung matanggap. pinatay ng NPA, natatanggap niya. Yung mga dinukot, pinagpapatay, pinugutan ng ulo, kung ano, alam mo kung tumira ng abo sayap, talagang hindi... Manlulumo ka talaga eh. Morbid nga, sabi ko. Pugutan ng ulo dyan. Yung natatanggap niya yun? Bakit hindi nyo ipa-extrajudicial killings lahat ito? Bakit selective ang inyong process? Bakit selective ang inyong pagdinig?
pinatay ng mga adik, ni-rape ng mga adik, yung pinagnakawan ng mga adik, mga napatay na pulis ng mga adik, sa panahon na sila hinuhuli, sapagkat hindi naman madali, nahulihin mo yan. Lalaban at lalaban yan. Lalong-lalo na yung mga pulis na kasangkot ng mga adik, ng mga puser, yung mga nadisgrasya nila, lahat ng mga kawalan na nangyari sa kanila, lahat ng damage na nangyari sa buhay nila, lahat ng kalungkutan na nangyari sa buhay nila, pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay,